Sunod, ito na, mga kababayan. No? Meron pong inilabas si Senator Antonio Trillanes. No? Merong inilabas si Trillanes, mga kababayan, na bagong bad news at good news. Una, mga kababayan, sinabi po ni Senator Antonio Trillanes or ex-Senator Antonio Trillanes nga kung naalala ninyo, 10 po ang may warrant sa ICC. So nauna si Digong, 9 na lang. Ito mga kababayan, merong bagong anunsyo si Senator Antonio Trillanes. 10 ang merong warrant sa ICC. Ngunit, mga kababayan, nauna si Digong, 9 na lang. Tapos, nilabas ngayon ang warrant ni Bato, 8 na lang. Ngunit, mga kababayan, ang mangyari is, 4 na lang, mga kababayan. Yung 6, parang wala na. Mababasura yung 6. Yun ang sabi ni Trillanes. Sa 10 warrant ng ICC, 4 na lang. Si Digong, si Bongo, si Bato, si Bongo, si Albayalde. And the rest yung 6, mawawala na daw yan. So, ngayon mga kababayan, ito po. Ito pakinggan natin mga kababayan. Bago po ito na sinabi ni Trillanes, mga kababayan. So, kumbaga parang mawawala nga itong warrant of arrest. No, ito. Mga kababayan, pakinggan po natin. ito Ayan. Deep mouth lines and marionette Naku, lines only get maliligtas worse dito after si 50. Aguirre. Here's how to reverse them. Maliligtas si Danao. The International Criminal Court may issue up to 3 more arrest warrants in connection with its investigation into the drug war. That's according to former Senator Sonny Trillanes. On BNC's Politico Nightly, Trillanes said Senator Bongo and former PNP Chief Oscar Albayalde could be the next individuals targeted by the ICC, following the warrant already issued against Senator Bato de la Rosa. The 2 names were also earlier part of the list of co-perpetrators of former President Rodrigo Duterte, who faces crimes against humanity charges. Ang aking pagkakaalam po ay baka hanggang 2 pa ang may isyuhan ng warrant. Baka hanggang 2 na lang. So ang isa dyan ay si Senator Bongo. Tapos kung talagang ahabulin pa, itong si General Albayalde. Yung ibang mga co-perpetrators na na-mention, sa aking pagkakaalam ay hindi na hahabulin. According to Trillanes, while ICC prosecutors view FBI... So narinig nyo mga kababayan, may bagong update ngayon sa ICC na sa 10 perpetrators or kapwa akusado ni Digong sa war on drugs, no? So 2 na lang ang huling padalhan ng warrant ng ICC. So si Bongo na lang at si Albayalde. So the rest wala na. So mga kababayan, mukhang minalas-malas siya tas Bongo. Aabot pa kay Albayalde. So ngayon, mga kababayan, naku, eto na nga. Ang sabi ng NBI, 4 pa daw. Pero ang totoo talaga, 2 na lang. No? So ligtas na si Aguirre. Pero si Aguirre, si Danao, ligtas na sila. Si Sara, ligtas na. Ngayon, ang mangyari mga kababayan, si Bongo na lang at si Albayalde ang next na i-issuehan. Yan ang sabi ni Trillanes mga kababayan. Pero kahit anong pa man yan, naku, Bongo, habang maaga pa, umiskapo ka na. Habang maaga pa, Senator Bongo, umiskapo ka na. Ayun, like po tayo mga kababayan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pagkakaalam ko kasi, November 6, 2025. 'Di ba? Pero ang sabi nga ni Trillanes, 2026 quarter ng 2026 itong kay Bongo. So,
baka nga mga June, July, nandyan na. So, Senator Bongo, kung naalala mo, si si Bato, nagtago halos 6 na buwan. Kaya, Senator Bongo, wag kang pakampante. Magtago ka na habang maaga pa. Kasi bakit? Kasi, ako na nagsabi, mga kababayan. Ito pa naman, kapag ako pa naman mag-advise, magugulat ka. Maybe next week, nandiyan na. Kaya sabi ko nga kay Bato, si Bato hanggat maaga pa, pwede naman siguro siyang mag-state witness na lang habang wala pa yung warrant. Pero ending, meron na pala. So wala ng pag-asa. So ngayon, magbibigay na naman ako ng advice. Senator Bongo, kung gusto mong sumuko, maaga pa, sumuko ka na. Or kung ayaw mong sumuko, magtago ka na. Kasi sabi ko nga kay Bato, magtago siya, manlaban siya. Oo, para may rason, matukhang siya, para quits sa mga biktima. Ngayon, mga kababayan, si Bongo, Bongo, gusto mong sumunod sa akin, Bongo, magpunas ng tae ko. Huwag kayo tago. Ikot-ikot ka lang. Basta. Sunod ka sa akin, ikaw yung taga-suot ng diaper ko. Ikaw yung taga-kamot ng bayag ko dito sa loob. Alam, mga kababayan, sinabi ni Trillanes RD yan. as the alleged mastermind of the drone war, they believe the campaign could not have been carried out without the participation of other key officials. He argued that the ICC is not randomly targeting Filipinos, but is focusing on individuals allegedly involved in thousands of killings during the anti-drug campaign. While the Patay. ICC has not publicly confirmed any future arrest warrants, Senator Bongo earlier said he would leave the matter in God's hands. Go said he has not committed any violation of the law and stressed that police operations during the Duterte administration were not part of his responsibilities. For this reason, he said he remains focused on his work and continues to serve the public. Sir Boyet, mega love shoutout. So sabi ni Bongo, mga kababayan, hindi daw siya magtatago kasi wala naman daw siyang ginawang krimen. Malaman naman natin yan. Kung wala kang ginawang krimen, hindi ka arestuhin. Kung may arant ka, ibig sabihin may ginawa kang krimen na Bongo, wag ka pa kampante, magtago ka na. Naku, mahirap na Bongo. Di mo na makita yung mahal mo sa buhay, yung mga asawa. Yung asawa mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo. Kung ako sa'yo, magtago ka na. 'Di ba? Si Bongo nga si Bato nga nagtatago eh. Senator Bongo, magtago ka na. Bakit? Kasi sa totoo lang na si Bato nga, sabi nga ni Bato, mahirap daw kapag nakulong doon kasi mahal daw ang pamasahe, hindi daw siya mabisita ng kanyang apo, hindi na daw niya makikita yung kanyang apo. No? Kaya kung ako sa iyo, Senator Bongo, magtago ka na rin. Ako, advice lang to bilang kapwa mo Pilipino Kasi kahit sabihin natin na wala tayong kasalanan, di ba? Pero kung papayag ang Pangulo, papayag ang palasyo na arestuhin kayo, wala kayong magawa. Yeah? Magsama talaga kayo ni Digong doon sa loob. 'Di ba? Magsama kayo ni Digong sa loob. Bahala na kayo doon. Hindi, bahala na kayo kung anong gagawin ninyo. Magprito-prito kayo doon, magisa-gisa kayo doon, magbasa kayo ng libro. Magkwentuhan kayo sa panahon ng Hapon, diya? Kung paano sinakop ng Kastila, tapos ikwento ninyo kung anong buhay ni Rizal, talambuhay ni Rizal, talambuhay ni Apolinario Mabini, Andres Bonifacio. Diya? At least, bago man kayo pumanaw sa mundong ito, lahat ng bayani ay napag-aralan ninyo magkwentuhan kayo doon na paano pinamunuan ni Apolinario Mabini ang himagsikan, ilumpo siya, tapos pag-usapan ninyo kung kailan nag-umpisa ang pagsakop ng mga Hapon at kailan ito nagtapos, tapos ilang taon sinakop tayo ng mga Kastila, ganon, ikwento ninyo, pag-usapan ninyo para hindi naman boring.
Tapos pag-usapan ninyo yung patungkol ni Magellan, paano siya pinatay ni Lapu-Lapu at sinong pumatay nila kay Lapu-Lapu. At pag-usapan ninyo kung saan ni Jose Rizal tinapon ng isa niyang tsinelas. Tapos iki-quiz kayo ni Digong. O sige, ganito yan. O, sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Tapos sabihin ni Bato, mamatay man ako, Pixman. Hindi ako member ng Death Squad. Diba? Oo, ganun yun, mga kababayan. Make my day, Mr. Trillanes. Ganun yun. Diba? Kaya, bahala kayo sa buhay ninyo. Ginusto nyo yan eh. Hindi naman kayo inutusan ng Pilipinas. Hindi kayo inutusan ng Pilipino na bumuo kay tukhang-tukhang. Maganda naman yung tukhang eh. Maganda yung para madisiplina ang adik. Ang problema lang, mga kababayan, ang problema lang kay yung adik na sinabi ninyo, wala naman kayong record, wala naman kayong drug test eh. Bakit pinadrug test nyo ba bago nyo pinatay? Hindi naman. O bakit? Pinakain nyo ba muna ng pansit at sinaksakan ng oxygen, hindi nakasaksak sa tangke bago nyo pinatay? Buti pa nga kayo, pag hinuli kayo, naka-private plane kayo. Tapos isipin nyo, ikukulong kayo sa branded pa yung kulungan nyo kasi sa ibang bansa. Dapat ganyan na lang ginawa nyo sa mga adik, hindi nyo na lang pinatay. Kinulong nyo sila sa ibang bansa. At least kayo, hindi kayo makukulong. Yung ginawa nyo, pinagpapatay ninyo eh. 'Di ba? Siguro ngayon mga kababayan, si Digong hindi na pinapatulog ng mga pinapatay nila. 'Di ba? Hindi na pinapatulog si Digong ngayon. Siguro dinadalaw si Digong. Ang haba pa naman daw na ng buhok ni Digong, rockstar. Ini-imagine ko isang taon, ang haba ng buhok ni Digong, parang seaman. Parang seaman si Digong, no? Hindi nakakalabas ng kulungan. Ibang seaman, pag hindi makababa ng barko, ang haba na ng buhok. Imagine niyo yung seaman, 9 months sa barko. Di ba? 9 months ang seaman. Di ba? Ang haba ng buhok. Imagine niyo si Digong, lagpas ng taon na. Naku, ano kayang itsura ni Digong? Baka paglabas ni Digong para siyang si Undin. Baka lalabas na si Digong sa TV para siyang Sadako. Haba pa naman ng buhok. Tas payat na. Ano yung rockstar? Na paglabas ni Digong, parang siyang si Pipi Smith. Paglabas ni Digong, mga kababayan, siyempre payat daw eh. Payat, tas mahaba ang buhok. Imagine nyo, para siya si Pipi Smith. Mauna diha karon. Hindi ka man namatay, kaso papayat ka, mukha kang rockstar. 'Di ba? It looks like tikba. 'Di ba? Taong kuweba. So yun lang nga mga kababayan, no, yung ating reaksyones sa mga oras na ito. Mag-ingat po kayo palagi at magandang gabi po sa inyo. Ano kayang hitsura ni... Inimagine ko mga kababayan, ano kayang hitsura ni Marcoleta pag binatukan ni Trillanes? Ano kayang hitsura, no? Puk! Gaganon, lipad ang buhok. Ay nako, dito natin malaman at masaksihan. 'Di ba? Pag binatukan ni Trillanes si Marcoleta, mukhang obispo, parang titi na bagong tuli. Ang gintab ng ulo, parang parang bumbilya ng ilaw. Pagpalong ganyan, lumipad kimintab. Makapagpalong ni Trillanes ganyan, puk! Biglang lumabas, ang bulang kristal. Biglang lumabas si Madam Auring, ano po ang ipapahula niyo? Ay, Diyos mio, Marimar. Di ba, mga kababayan? Pagsapok ni Trillanes, biglang lumabas si Madam Auring, matagal na akong nakakulong sa loob. Buti na lang hinimas mo. Di ba, pag hinihimas-himas mo yung ulo, lalabas si Madam Auring. Ay, Diyos mio, Marimar. Di ba? Tapos, sabihin mo ang iyong kahilingan. Putang inang yan. Yun lang nga mga kababayan. Maraming salamat po.